Panimula, sinabi ni Hesukristo sa kanyang mga tagasunod, itatayo ko ang aking simbahan, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig. Laban dito, Mateo Kapitulo 16 versikulo 18, gagawin ng kanyang simbahan. Magpatuloy sa paglipas ng panahon. Hindi ito mamamatay. Ginawa ni Kristo ang pahayag na iyon halos 2,000 taon, nananatiling totoo ngayon. Si Kristo ay nasa loob pa rin. Utos ng simbahan na kanyang sinimulan noong una siglo, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 18. Habang maraming bagay tungkol sa simbahan ay kaakit-akit mula rito. Mga turo sa gawaing iniatas dito ni Kristo. Isang kaganapan ang namumukod-tangi. Tingnan natin ang simula ng simbahan. Pagbibigay ng banal na espiritu. Pagkatapos siya ay mabuhay mula sa mga patay, si Kristo ay gumugol. 40 araw kasama ang kanyang mga alagad. Tinuruan niya sila sa detalye tungkol sa kaharian ng Diyos at higit pa. Inihanda sila para sa gawaing hinaharap. Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 2 hanggang 3. Nangako si Jesus na gagawin nila. Sa lalong madaling panahon ay bigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang saksi sa kanya, hanggang sa dulo ng lupa. Talata 8. Isang mahalagang bahagi ng paghahandang ito ang pagsasanay sa mga disipulo para sa susunod na hakbang sa plano ng Diyos. Ang unang hakbang ay kinakatawan ng una sa Diyos. Mga kapistahan, ang Paskwa. Kristo, ang Paskwa, Kordero, ay naghandog ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Siya, tinuruan din ang kanyang mga disipulo na alisin ang kasalanan at upang sundin ang kanyang mga utos. Juan Kapitulo 14 versikulo 15. Ito, kinakatawan ang kahulugan ng pangalawa ng Diyos. Mga kapistahan, ang pista ng tinapay na walang lebadura. Ngayon, ang yugto ay itinakda para sa ikatlong yugto, ang pagbibigay ng Espiritu Santo. Ang simbahan ng Diyos ay nagsimula sa maliit na pakaliit. Sa una, may mga 120 na nagkikita. Magkasama ng may kapalit kay Judas. Pinili, mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 1-5. Pagkatapos Kristo ay pumunta sa ang trono ng Ama, ginawa nila ang kanyang sinabi. Nagtipon sila sa Jerusalem para sa Pentecosts, ang ikatlo sa mga sagradong kapistahan ng Diyos. Para sa higit patungkol sa mga kapistahan ng Diyos, basahin. Mga pista sa Biblia, nais ba ng Diyos na gawin natin? Ipagdiwang sila. Bakit? Nang magkasama silang lahat, ibinigay ng Diyos ang kanya mga alagad ng Espiritu Santo. Kasama nito ay nagpadala siya ng tunog mula sa langit na parang nagmamadali, malakas, hangin, at mga dila na parang apoy. Ang mga himalang ito, ipinakita sa lahat ng tao kung gaano ito kahalaga. Pangyayari noon, mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 4. Ang pagbibigay na ito ng banal na espiritu ay napakahalaga. Bahagi ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. At ito ay kinakailangan para sa bayan ng Diyos. Juan Kapitulo 16 versikulo 7, unang Juan. 13 minuto pasado alas 4. Sa pagbibigay ng banal na espiritu tungkol dyan. Araw ng Pentecosts, ang simbahan ng bagong tipan ng nagsimula ang Diyos. Iginuhit ng mga himala, napakalakas ng tunog na nagdala ng maraming tao. Ng mga taong dumating para imbestigahan ang ingay. Gawa Kapitulo 2 versikulo 2, 6. Ang mga tao noon ay namangha sa isang himala. Kilala bilang at quo, pagsasalita sa mga wika, at quo, ang mga Hudyo mula sa lahat ng ito ay naririnig sa buong mundo. Di umano at #39, why hindi nakapag-aral na mga Galilean ang nagsasalita sa kanila. Sa kanilang sariling mga wika at dialekto. Para sa karagdagang, sa himala ng pagsasalita ng mga wika. Ang mensahe ng simbahan. Ang mga tao ay nag-usisa at sabik na malaman kung ano ang nangyayari. Kaya ginamit ni Apostol Pedro ang pagkakataong ibinigay sa kanila ng Diyos. Nagbigay siya ng makapangyarihang sermon sa ministeryo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Nagsimula ang sermon ni Pedro sa pamamagitan ng pagpapaliwanag mula sa
Ang aklat ni Joel ay eksakto kung ano ang nangyari. Gawa Kapitulo 2 versikulo 14 hanggang 21. Pagkatapos ay pinatunayan niya sa kanila mula sa Biblia na si Jesus talaga ang ipinangako, Mesiyas. Ngunit pinatay nila siya. Nagkaroon siya, namatay para sa kanilang mga kasalanan, mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 22 hanggang 36. Pentecost noon. Isang malaking kapistahan, kaya napuno ang Jerusalem. Mga bisita. Pinagpala ng Diyos ang bagong tatag. Simbahan na may pagkakataong ipangaral ang mabuting balita. Sa mga tao ng maraming iba at #39, ibang lugar mula sa Roma. Sa Asia hanggang Africa nang hindi umaalis sa Jerusalem. Gawa Kapitulo 2 versikulo 9 hanggang 11. Ang mensahe ni Pedro ay lubhang nakaapekto sa ilan sa kanila. Sinasabi ng Biblia na ito ay pumutok sa kanilang puso. Gawa Kapitulo 2 versikulo 37. Ang Mesiyas kung kanino sila naging naghihintay ang kanilang buong buhay ay napako sa krus at naging responsable sila. Marami ang tumugon ng emosyonal at taos puso. Tinanong nila, ano ang gagawin natin? Sumagot si Pedro, magsisi kayo, at hayaan ang bawat isa sa inyo mabunyagan sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan, at matatanggap mo ang regalo ng Espiritu Santo, mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 38. Nangaral din ng mensahe ng pananampalataya, pagsisisi, at bautismo, Marcos Kapitulo 1 versikulo 14 hanggang 15, 16-16. Guys, yan po ang mga aral ng mga apostol ni Kristo, ang tunay na dakilang Diyos.